Dear Lady Love TV, Sisters Rivals in Love, tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-11 bahagi. Tumira sa dorm si Sunshine nung college siya. Nawalan na silang magkapatid ng komunikasyon hanggang sa nakita uli sila sa burol ni Mrs. Panopio. Doon na rin niya na lamang nagkabalikan sina Ate Angge at Kuya Jay. Sa panahong iyon ay konsehal na sa lugar nila ang lalaki. Nagtapos na't lahat ng kolehiyo at nakakapagtrabaho na rin si Sunshine. Ngunit madalang pa rin ang pag-uusap nilang magkapatid. Ngunit kahit ganoon, ay alam niya ang mga pinaggagawa nito. On and off ang relasyon ni na Ate Angge at Kuya Jay. And in between ay may nakakarelasyong iba si ate na may sinasabi rin sa buhay. Hindi na siya nakaramdam ng galit sa kapatid, kundi naawa pa nga siya. Pinilit niya itong kausapin, linawin ang isip, but to no avail. Masyado nang kalat ang lason sa sistema ng kanyang ate at mahirap nang tanggalin pa. At ngayon taon nga, nagpakasal na sina Ate Angge at Kuya Jay. Umalis ng Batangas si Sunshine at pinuntahan si Ashton. Iyon ang isang bagay na hindi niya inamin sa lalaki. Na nakatali na sa ibang babaeng pinakamamahal nito. Na iyong babaeng sinamba nito ay hindi ng babaeng katulad ng minahal nito. Walang kaalam-alam si Ashton sa naging buhay ni Ate Angge. Nanatili sa isipan ng binata ang inosente at malaanghel nitong imahe. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Ashton kapag nalaman ng totoo. Lumawas siya sa Maynila para sabihin lang dito ang totoo, pero hindi pa niya nagawa. Umabot patuloy ang mga pangyayari sa kasalukuyan. What can you do, Sunshine? You don't have any power to turn Ashton against me. Wika ng kapatid na nakapagpabalik ng kamalayan niya sa kasalukuyang nangyayari sa pagitan nila. Alam mo, to tell you the truth, my greatest regret is that I choose Jay over Ashton. Matagal ko nang alam na gusto niya ako, pero mas pinili ko ang kuya niya. Kasi si Jay ang magiging tagapagmana ng kayamanan ng mga Panopio. Hindi ko naman alam na mas matatalbogan pa pala niya. Ang kapatid, Jay is now broke. Kung ano-ano kasing negosyo ang pinapasok niya. He couldn't afford the things that I've always wanted. I was having delusions like I love him so. I have to stay him or crap him. Until I saw Ashton and his band on the news. Doon ko na-realize na panahon na siguro para pagbiyang ko naman siya. He loved me and I know he still does. Madali lang para sa akin ang, you could have him, ate. He doesn't love you anymore. He has me now. Tumawa ng matinis ang kanyang kapatid. Poor Sunshine. My beautiful, poor dear sister. Sa tingin mo ba magagawa mong palitan ako sa puso ni Ashton? Sa maikling panahon lang? You offered him sex and now you think he's really into you? Don't be so naive, sister. Life is not that easy. Panakipbutas ka lang, Sunshine. Pinagtiyagaan ka lang ni Ashton kasi hindi niya ako nakuha. Pardon the word, honey, but I think you're just this parausan. You. Sasampalin sana uli ni Sunshine ang kapatid. Ngunit nakailag ito. No. Sinampal siya ng ate niya. You can't outwit me, sister. Napaiyak siya sa sobrang galit. Masakit ba ang katotohanan, Sunshine? Maybe you should start packing your things because any moment now, pwede na kitang palayasin. You know, Ashton, he'll do everything I ask of him. Hinding-hindi ko mapapayagan na igaya mo si Ashton sa mga lalaking nagdaan sa buhay mo, ate. Over my dead body. Nginisihan lang siya ng ate niya. Napaupo siya. Lahat ng paraan ay iisipin niya para lang maprotektahan si Ashton sa kamay ng sarili niyang kapatid. Kinakailangang umalis ni Sunshine ng araw na yon. Tumawag kasi ang dati niyang kaklase at kaibigan na si Mara dahil lumuwas daw ito para makipagkita sa kanya. Sa isang restaurant na tagpuan nila. Doon ay nalaman niya ang pakay nito. Trabaho. Hinikayat siyang mag-apply sa Singapore kung saan may job vacancy sa isang malaking construction firm. Ang mga tulad nila. Naroon ang kuya ni Mara, kaya hindi na raw sila mahihirapan pa. Hindi naman sa ayaw niya magtrabaho o ano. Sa totoo lang, miss na miss niya na ang pagiging busy palagi bilang isang civil engineer. Sinabi niya sa kaibigan na pag-iisipan niya yung offer. Maghapon silang gumala at nagkwentuhan.
Namiss niya si Mara. Palagi kasi silang magkasama noon. Gabi na makauwi si Sunshine dahil may sariling duplicate key kaya hindi na siya kumatok. Kampante siyang umuwi ng gabi kasi alam niyang mamayang madaling araw pa ang tapos ng gig ni Ashton at ulang panahon ang ate niya na masolo ang binata. Katulad ng inaasahan, ay katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kaagad siyang nagpunta sa kusina at uminom ng tubig. Na makontento ay naglakad siya papunta sa kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Papasok na sana siya sa loob nang biglang magulantang. Naroon sa loob ng kwarto ni Ate Angge. Ngunit hindi ito nag-iisa. Naroon si Ashton at magkayakap pa ang dalawa. Ano yung ginagawa niyo? Sobrang nayanig ang sistema ni Sunshine, kaya hindi na niya naisip kung tama ba ang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Naghiwalay ang dalawa. Bumaling sa direksyon niya si Ashton. Sunshine ay, ngunit hindi niya na pinatapos sinasabi nito. Dali-dali niyang tinawid ang distansya sa pagitan nila. Anong ginagawa sa'yo ng kapatid ko, Ashton? Anong mga kasinungalingan ang sinasabi niya sa'yo? Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi ng babaeng yan. She's not the same Angge that you used to know. Ni isang salita niya, huwag na huwag mong paniniwalaan. Maawa ka sa sarili mo. That's what I'm talking about, Ashton. Nawala sa akin ang kuya mo dahil sa pambababae niya. Pati yung kapatid ko, unti-unti na ring lumayo ang loob sa akin. Sino na lang ang magmamahal sa akin? I feel worthless. Pagdadrama ng ate niya, umiiyak pa. Iritang-irita si Sunshine. Huwag mo akong artehan, ate. Pareho nating alam kung ano ang tunay na kulay mo. Oh, what's wrong with you, Sunshine? Nagulat siya sa pagtataas ng boses ni Ashton. Tumayo pa ito. He towered over her. Nasaan na yung respeto mo sa ate mo? Bakit ganyan ka kumakapagsalita sa kanya? Hindi mo ba nakikita na naghihirap yung kalooban niya? Hindi mo ba nakikitang niloloko ka lang niya? Tumaas na rin ang kanyang tinig. Ashton, buksan mo yung mga mata mo. Nandito ako para protektahan ka. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo, Sunshine, dahil walang magagawa ang iba sa akin. Walang gagawa ng masama sa akin. Hindi ikaw, hindi si Angge. Now, will you stop bitching around and apologize to your sister? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Tell me, Ashton, anong pinag-uusapan niyo bago ako dumating? Did my sister tell you that she's in love with you? Or was she simply extorting money from you with her fake stories? Alin sa dalawa, Ashton? Come on, tell me. That's enough, Sunshine. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan ka. Nasa mukha ng binata ang disappointment. Hanggang ngayon pala, bulag ka pa rin sa katotohanan, Ashton. Bakit ba ngayon ko lang na-realize na wala talaga akong laban sa nararamdaman mo para sa ate ko? Na lahat ng lalabas na salita sa bibig niya ay paniniwalaan mo. Na walang halaga sa iyo mga salita ko laban sa mga salita niya. Paano ko nga ba mamumulat yung mga mata mo sa katotohanan kung yung puso mo ang mas gusto mong paniwalaan? At gusto mong maniwala sa kasinungalingan. Umaasa ka ba na mamahalin ka ng ate ko? Umaasa ka ba na madudugtungan niyo yung kahapon? Sorry to burst your bubble. But everything you've heard from my sister is a lie. She doesn't care about you at all. She only cares about your money. She would never love you. She, lumagapak ang malapad na palad ng ate niya sa kanyang kanang pisngi. Then she said, bakit pag gustong-gusto mo akong siraan kay Ashton? What's the matter with you? Masyado ka bang kinakain ng selos at inggit dyan sa puso mo dahil hindi kayang tugunan ni Ashton yung nararamdaman mo para sa kanya? Mahal kita, Sunshine, pero sobra ka na. Tigilan mo na to. Mangiyak-ngiyak pa nga ang ate niya habang sinasabi iyon. Para talaga itong kaawa-awa. Ate, ikaw ang tumigil sa pagpapanggap mo. Hindi ako papayag na patuloy mong saktan si Ashton. Muling hinarap ni Sunshine ang binata. Maniwala ka sa akin. Para na rin sa kapahanan mo. Paulit-ulit akong nagmamakaawa sa iyo na maniwala ka sa akin hanggang sa mamulat yung mga mata mo sa totoo. Please, Ashton, sa akin ka makinig. Please, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Lahat ba ng gagawin mo para mapansin ka lang ni Ashton? Huwag mong ibabayan sarili mo sa ganito.
Nagpanting ang mga tenga niya sa sinabi ng ate niya. Bago pa niya napigilan ang sarili, ay nasugod niya na ang kapatid at sinabunutan. Lahat ng galit at sama ng loob ay ibinuhos niya sa pagkakataong yon. Matagal na siyang nagtitimpi. Matagal na ang mabigat sa kalooban niya. Wala naman sigurong masama kung sa oras na yun niya ilabas ang lahat. Bumuhos ang kanyang mga luha habang ginagawa yon. "Sunshine," ani Ashton. Pilit siya nitong inilalayo. Nang magtagumpay sa paghihiwalay sa kanila, ay kaagad siyang hinila ng binata palabas ng kwarto. Bago pa sila tuluyang makalabas, nakita pa ni Sunshine ang kapatid. May naglalarong ngisi sa mga labi. Siguro ay naisip ni Ate Angge na nagtagumpay ito sa laban ng pagkakataong yon. "Bitawan mo ako, Ashton." Ani yan nang nasa living room na sila. Iniupo naman siya nito sa couch. "What's wrong with you, Sunshine? Bakit mo ginawa yun sa kapatid mo? Are you out of your mind? Bakit kinakampihan mo siya, Ashton? Niluloko ka lang niya. Tumigil ka na. Tigilan mo na to." Napahagulhol si Sunshine. "Ano ba ang tingin mo sa akin, Ashton? Totoo bang panakip-butas lang ako sa'yo?" Puno ng hinanakit na wika niya. "Talaga bang hindi mo ako kayang mahalin kahit konti lang? Wala pa bang pag-asa na ako muna yung paniwalaan mo ngayon? Mahal na mahal kita, Ashton. Kaya ayokong makita kang nasasaktan. Pero bakit hanggang ngayon sa ibang babae pa rin nakatuon yung pansin mo?" Hindi ito umimik. "Simula pa noon ako na yung nasa tabi mo. Simula pa noon ako na yung kasama mo. Naalala mo, Ashton, nung iniyakan mo yung ate ko? Sino ang nasa tabi mo noon at tinamayan ka sa kalungkutan mo? Hindi ba ako? Ako yung matagal na nagmamahal sa'yo. Ako, Ashton. Hindi ibang babae kundi ako. Pero nakakalungkot isipin na kahit anong gawin ko, walang magiging halaga sa'yo." "Oo nga. Siguro nagawa kitang pasayahin sa loob ng maikling panahon. During the months that we've been together. Pakiramdam ko na nanaginip lang ako. Ikaw yung pangarap ko eh. Ikaw ang pinakaasam-asam ko. Pero kailangan ko na sigurong gumising sa panaginip na yon bago pa tuluyang maging pangungot. Ayoko mang tanggapin pero siguro kailangan ko na. Ashton, alam ko naman na hindi mo ko kayang mahalin at hindi ko kayang palitan sa puso mo si ate. Pero sana, sa huling pagkakataon, hayaan mong protektahan kita. Makinig ka muna sa akin kahit ngayon lang. Alamin mo muna ang lahat ng katotohanan tungkol sa ate ko at huwag kang magpakabulag sa kanya. Huwag mong gayahin ang lahat ng nangyayari sa pamilya. Huwag mong hayaang malulung ka sa pag-ibig. Kinalimutan ang lahat pati ang pagkatao ko." Nagpatuloy sa paghagulhol si Sunshine. Nanatili naman tahimik ang binata. Mas naging masakit sa kanya yon. Wala ba itong masabi dahil totoo yung lahat ng narinig nito mula sa kanya? Ang sakit-sakit. Noong una, hindi ko pa lubos na maintindihan yung nangyayari. But now it makes sense. Bumalik na nga ang babaeng pinakamamahal mo. Kaya wala kang ibang pwedeng gawin kundi itapon ang babaeng ipinilit yung sarili para mahalin mo. I always knew where I stood in your life, Ashton. Ang kamalian ko lang talaga, umasa ako ng konti. Kaunting-kaunti. Yun pala, sapat na sa'yo para mawala yung focus ko sa katotohanan. Sorry, Ashton, for loving you so much. 10 minutes later ay pinunasan ni Sunshine ng mga luha at tumayo. Nagpunta siya sa pinto. "Where are you going, Sunshine?" Hindi niya pinansin si Ashton at nagpatuloy na lang sa paglabas. Hinabol siya ng binata at paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangalan. Bago pa siya maabutan ay pinara niya na ang paparating na taxi at sumakay. Sa loob ng sasakyan ay tinawagan niya ang kaibigan si Mara at nakiusap na doon muna siya sa hotel room nito makikitulog. Pumayag naman ang kaibigan. Sobra-sobra ang pasasalamat niya rito. Sa totoo lang, ayaw niyang umalis. Ayaw niyang iwan si Ashton kasama ang kanyang kapatid. Pero napapagod na siya. Nasasaktan at nagtatampo. Malinaw naman kung sino ang pinili ng binata sa kanilang dalawa ng ate niya. At hindi siya yon. Paulit-ulit siyang nakiusap kay Ashton. Paulit-ulit na nagmakaawa. Pero paano ba niya poprotektahan ng isang tao na gusto namang masaktan? Ano pa ba ang kailangan niyang gawin? Titanggapin na lang ang katotohanang lumipas na ang maraming panahon at taon sa pagitan nila.
Hinding-hindi pa rin sasaya si Ashton sa kanyang piling. Salamat dito, Faye. Pasensya ka na sa istorbo. Pasensya na talaga. Paulit-ulit na paghingi ng paumanhin ni Sunshine sa manager ng The Mains. Nasa lobby sila ng hotel na tinitigilan ng kaibigan niya si Mara. Nagkita sila ni Faye para ibigay sa kanya yung gamit na naiwan niya sa pad ni Ashton. Ang babae kasi ay napakiusapan niyang gumawa niyon. Ayaw kasi niyang bumalik sa pad. Baka kapag nagkita pa sila ng kapatid, kung ano pa ang magawa niya rito. It's okay, Sunshine. I need to go back to my office. May meeting pa kasi ako sa advertisers mamayang 11. Are you sure you don't need anything? No, I'm fine. Pasensya ka na talaga sa istorbo. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Kung ano man yung nangyari sa pagitan niyo ni Ashton, alam kong maaayos din yon. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, Sunshine. Ha? Paano naman nangyari yon? Nginitian siya ng babae. Simula na makilala namin si Ashton, ni minsan hindi namin nakitang umiti ang lalaking yon ng totoo. He always seemed in despair kahit na pinagtatakpan niya yon by acting cool and uncaring. Pero deep down, alam namin na malungkot ang isang yon. Kaya nga ginawa namin ang lahat para maiparamdam sa kanya na may pamilya siya, sa katauhan ko at ng banda. But then you came along and we saw how you changed that boy. You made him blissful. You made him smile happily. Ikaw ang dahilan kung bakit yung dating Ashton na nagsara ng puso niya sa mga tao sa paligid ay nagawang buksan yun para bigyan ng chance ang sarili niya na maging masaya sa buhay na meron siya. You made him realize that having someone you can share your happiness with is a treasure worth keeping forever. Thank you for making Ashton experience life's beauty. And don't you ever forget that no matter what happens, you're also a part of our family. Naiiyak na niyakap ni Sunshine si Faye. Ayoko namang iwan siya. Gusto ko nang makasama siya habang buhay. Pero hindi yata iyon kasama sa plano ng tadhana, Faye. Masakit sa akin ang gagawin kong to. Mahal na mahal ko siya. Siya ang dahilan ng bawat araw ko. Pero ngayon, kailangan ko muna sigurong lumayo sa kanya. Kailangan ko munang balikan yung sarili ko na naiwan ko para sa kanya.